Yan mga angel, yung tent sa ito. Ito yung ano namin, yung site, campsite. Dito kami mga angel, kaso ano eh, hula ho mga ka-angel. Ito naman po ang inyong lingkod ninyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel ay holiday po ngayon mga ka-angel, long weekend. It's sa Lunes po ay Canada Day mga ka-angel, July 1. So usually magpaganyan long weekend halos lahat ng company. At ang mga tao ay namamasyal, nagtutur, pupunta sa mga iba't ibang lugar dito sa Alberta, camping, hiking, yung iba pupunta pa sa ibang province at nagtutur din sa ibang all over the world. So tayo naman mga angel ay ito yung kumbaga hobby or yung pinagisnan dito sa Alberta, camping mga angel. At magkakamping tayo sa malapit po sa Rocky, sa mga Rocky Mountain. Malapit po tayo sa small city ng Rocky Mountain House sa Alberta, closer to Red Deer. So itong pagkadiretso nitong itong Highway 11 na ito mga ka-angel ay diretso na ito, papunta po yan sa Jasper. Kapag right po kayo tapos mag-merge kayo sa isang highway na going to Jasper. So Jasper na isang one of the most famous na tourist spot sa Alberta or sa Canada rin, all over the world. Maganda po yung mga bundok dyan kasi rocky na may yellow, na may isang part po doon na kahit summer hindi po natutuwa na yung yellow. Yan yata yung pinaka parang glacier nila, Athabasca Glacier po yata tawag doon mga dyan. Tapos may skywalk din, yung glass po na bridge na paikot, glass. Tapos mataas. At may kumbaga doon sa visitor center nila, pwede po kayong magbayad doon at sasakay po kayo ng malaking bus doon sa papunta po sa glacier. Or parang package deal na po siya, may kasama na rin po yung bump na sasakay po kayo ng bus at iikot po kayo doon sa Banff at saka Jasper National Park, yung mga tourist spot. So you can check in the website mga kanyan. So just like Parks Canada po yata yan, mag-appear po yung mga national park po ng Canada. At hindi po naman po kamahalan yan. Tulad po ng sinabi ko kumbaga maliit lang po na bagay yung yung bayad naman dun sa ganun. Jasper din po mga kanyan, andyan din po yata yung highest na tram sa buong Canada. Yung tram po yung parang cable car pero mas malalaki siya, parang bus na cable car siya. Tapos pinaka highest po yata yung height niya sa buong Canada. Kasi dadalhin po kayo doon sa one of the highest peak po ng Jasper area. Pag andun po kayo sa taas mga angel ay makikita nyo po yung view po ng Jasper town at saka yung mga katabing bundok at saka yung katabing mga town din. At nagpuntahan na rin po kami dyan mga ka-angel dahil sa sobrang taas at that time ay na parang natrap o parang hindi kami nakababa agad doon sa taas dahil sobrang lakas po yung hangin. For security purposes hindi po sila pumapayag o parang sinashutdown nila pansamantala yung pagbaba ng tram. Kaya that time wala na pa kaming magawa dahil yun lang yung other way. There's another way but you need to do hiking. That time sobrang gabi na, midnight na po yun. At saka ang the good thing is that yung restaurant po sa taas ng bundok ay nagbigay po sila ng mga free snacks, free coffee, mga ganon.
At para sa habang nag-aantay po yung mga pasahero sa taas, kami na po yata yung last batch na naiba. Nag-giveaway na lang po kami doon sa mga family, tsaka yung mga may, kumbaga, may mga matatanda na. Well, lahat naman po kami, hindi pa ako permanent resident at that time. So that time po ay nag-giveaway na kami at pinauna na lang po namin yung mga matatanda na, yung mga family, may mga karamdaman, ganyan. So kaya kami na yung last na bumaba at that time. Very scary mga angel, kasi pagka nasa taas sobrang lamig, tsaka yung hangin, tsaka pagi, hindi mo makikita sa baba na. Unpredictable po kasi minsan, sometimes, usually yung mga places dito sa Alberta, kaya isang araw may maya-maya malakas po yung hangin, malakas pag-i-snow, mga ganyan. Kaya that's part of nature, you know. Kaya bilang po yan. So yun mga kainja, i-search niyo po yan pagka kayo ay mamasyal o mag-migrate dito o magtrabaho. Banff and Jasper, I will highly recommend that yung mga site na yun dahil very beautiful mga kainja. Ay mga unique. Diyan din po yung mga yung mga kanyon-kanyon, yung mga parang mga bundok po na rocks na parang nag-form na lang siya dahil po sa water, yung mga may falls. Sa continuous po ng pag-fall po ng mga tubig parang kaya nagpo-form siya ng mga canyon. Kaya marami dyan sa Jasper mga kainjal, at dito rin sa may Banff area. Andyan po yung Johnstone Canyon, saka yung Malign, or I don't know what they call it, Maligne or Malign Canyon doon sa Jasper. At at alam yung mga kainjal, dito yung mga campsite dito sa Alberta or even all over Canada ay managed by some sites are managed by the government, mostly managed by the government, and mura lang po ang bayad niya sa isang araw compare po sa mga private. At saka maganda dahil maluwag ganyan. So at saka may rin yung parang more privacy dahil nga malawak siya, tsaka yung design niya ay magkakalayo, malalaki yung mga sites ganyan. So andyan po lahat sa Parks Canada po yata lahat yan, makikita nyo pagka mag-book po kayo. At after the winter or spring, mag-i-spring, mag-i-start na po sila yata na mag-accept ng mga reservation. So may mga March po yata ganyan. So pagka pas maganda kung mag-book kayo ng maaga para yung gusto nyong place ay may sigurado talagang vacancy. Otherwise kung this oras na for sure fully book na yon at mapipilitan na lang kayo pupunta sa mga private. Yung private po mga kainjal maganda rin naman, parehas lang. Kumbaga, but in some cases sometimes dahil na private mas mataas, pansin ko lang, mas mataas lang, konti lang naman yung difference doon sa government. That's fine. As long as maganda pa yung amenities, mga services, that's fine. At saka may kuryente, may site na may kuryente, may tubig. May sites naman na unserviced tawag nila, yung walang tubig, walang kuryente. Pero doon sa pagtatayuan nyo ng tent. Pero may mga sites din na kompleto pero mas yung mga prices. So ayan na kanyan, malapit na tayo sa campsite natin at mag-enjoy at magre-relax na naman po tayo mga chikiting for 2 nights. At uwi po kami ng July 1, that is a Canada Day, kasi the next day ay papasok na po ang trabaho yung mga iba nating mga kaibigan tsaka yung mga misis nila. So approaching tayo mga kanjel, it's around 6 minutes left more, tapos around 7 kilometer. So ito na una po yung mga kasama namin dahil kailangan ko pang umattend doon sa truck kanina. Kaya sila free na sila at kanina, kaya nauna na sila. Malapit na pa tayo mga kanjel. At maaraw ngayon mga kanjel, ang temperature ngayon isa sa 23-24 degrees. Kaya maganda at hindi malamig, makapag-enjoy lalo tayo. At ito yung mga mga ka-angel, mga camping ganyan. Nakaka-relax kasi ito pagkatapos ng mga hardworking at saka stress, problema ganyan
ma-outcome yung mga problema, mga stress natin. Kita yung Alberta mga ka-angel, oh, green na green ang paligid. Yung mga green po sa left and right ay may mga tanim po dyan. Hindi natin sure lang mga ka-angel kung anong klaseng tanim yan. Pagkakalam ko yung iba dyan is canola. Pansin niyo po yung canola, may mga oil din yan. At saka kinakain ng mga baka sa winter. Malaking farm po dito ang canola. So hindi tayo eksperto masyado sa mga halaman mga ka-angel. So ano natin yung ano. So magle-left tayo dito at malapit na tayo mga ka-angel. So 4 kilometers away at hinihintay na tayo ng mga kaibigan natin doon. Oh, may logo dito mga ka-angel. Ano kaya to? Unggoy. Ano kaya to? What? Welcome to backyard. Ano lang, parang ano lang yan mga design lang. So 3 minutes away at doon na tayo sa tent site natin mga ka-angel. At patayo tayo ng tent mga ka-angel. So ayan na mga ka-angel at malapit na tayo at liliko na tayo dito. 1 minute away, 1 kilometer away. So at tatayo tayo at magtayo muna tayo ng tent natin. So dito pa pangalan niya mga ka-angel ay Old Town Cottages Campsite. Pwede po niya ma-search yan sa Google, sa internet. Maganda po, may mga full service, semi-service or yung unservice. Malapit na mga ka-angel. So may maraming mga puno, sakto. At liliko na tayo dito mga ka-angel. At ayun, nandiyan na yung sign mga ka-angel, Old Cottages, oh. New Old Town Cottages and RV Park. Okay, ayan na pala. Liliko tayo dito mga ka-angel. Ayan, Rocky Mountain House. Ayan mga ka-angel, ayan. Ayan na mga ka-angel, ayan yung pangalan. So pasok tayo dito at mag-check in tayo mga ka-angel. Yan po yung Old Town Cottages and RV Park. A few moments later. Yan mga ka-angel yung tent site, oh. Ito yung ano namin, yung site, campsite. Dito kami mga ka-angel, kaso ano pumunta kami dun sa dulo dahil mainit, pero dapat dito kami. Yan. Tapos may mga RV din mga ka-angel, oh. Yan yung CR. Yan. Maganda rin siya dito sa Rocky Mountain House mga ka-angel. Ayan, doon kami nag-tent kasi may maraming puno. Yan mga ka-angel. At okay. Okay na ba? Sila safety kasi pwede rin dito ang pangalan. May ano kasi sila. Kaya baka yun. Baka may bigfoot dyan. lugar siguro. Ayan na. Yan yung kawalan mo na yan.
Do you wanna go with your friends? Let's go. Go with your friends. Bingo. Iyan niya na kagad. Set up niya agad yung casino. Una kayo at magtagay na kami. Hindi na pwede inaantay ka. Yata. Saka mo na agad. Lanse, dinaan ko sa kanila. I don't have no reason. Sabay lang pala kami. Tapos sabay lang pala kami. Pero nagsabay kayo na papunta dito? Hindi. Hindi, kararating lang nila eh. Ay, hindi kayo nagkita. Hi, vlog! Hi, vlog! Vlog! Hi! Mga ka-angel! Tulungan ko na muna ito. Baka ako'y ma-angel. Be, kami sa ilaw, be. Ibabaw mo ka? Oo, ibabaw na yan. Be, kami ilaw? Kaliit lang naman yan. Ispan. Kailan? Sa birthday. Alam mo, hindi ko talaga in-expect. Para saan to? Ang birthday na pala nila. Salamat, sis! Yeah. Sige mo talaga may pasok. Like guys. Like guys, mga kayo. Bingo kami, baka maingay tayo. Galog-galog na. Doon kaya banda magbingo. Kaya nga. Ang kurente lang. Nanay, wait. Yung extension. Hindi naman siguro marami. I can see you. I can see So yun po yung mga naging video namin mga ka-angel at dadagdagan po natin yung mga susunod na video natin, yung mga iba pang video namin sa campsite. At salamat po sa panonood, ingat po kayo lagi. Ito po yung lingkod ninyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po at pray hard, it works. Maraming salamat po, hanggang sa muli.